Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Naaalala mo pa ba yung unang beses kang kinilig? O di kaya naman ay yung unang beses kang humanga sa isang tao? Sabi ng karamihan, sa high school mo raw unang mararanasan ang kilig at paghanga. Naririyan din yung tinatawag na puppy love o puppy crush. Sa kwentong inyong mapapakinggan ngayong araw, masasaksihan natin kung gaano kahiwaga ang pag-ibig, kung saan ang mga pusong inosente pwede palang magtagal at pwedeng maging seryoso. Dear Brigada Love Lines, magandang hapon po. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Mia, 27 years old mula sa Maynila. Marahil ito ang unang beses na ikukwento ko sa ganitong platform ang aking simple pero kapupulutan ng aral na love story. Nagsimula po ang lahat noong 2013. Third year high school ako noon nang biglang pumasok sa tahimikong mundo ang kaklasikong si Gerald. Kaklasiko naman na siya simula pa nung first year high school kami. Pero hindi ko naman siya napapansin. Basta ang alam ko lang, isa siya sa mga makukulit, maingay, at palabirong kaklasiko noon. Fast forward tayo Brigada Love Lines nung third year na nga kami. Hindi ko rin kasi alam na kung bakit ba naman sa dinami-rami ng mga school projects namin ay palagi ko na lang nakakagrupo itong si Gerald. Okay, quiet class. Okay, Group 1, ang magiging topic nyo para sa susunod na reporting and presentation ay cover ng Chapter 4 and 5. Make sure na madidiscuss nyo lahat ng important topics. Understood? Yes naman ma'am, ako na pong bahala. Sino bang leader nyo? Ako na po, kayang-kaya ko po yan. Okay, Gerald. So, okay, class dismissed. Next week ang start ng presentation. Huwag nyo kakalimutan. Goodbye Miss Padilla. Goodbye, ma'am. Ano Mia? Ano ba yan? Kagrupo na naman kita. Ay, nako. Wala naman akong choice eh. Baka naman sabihin mo ulit na sinasadya ni ma'am na magkagrupo tayo. Hoy, excuse me, hindi no. At saka, hindi naman ako nagre-reklamo no. Jesus! So, gusto mo pala akong kagrupo? Hindi. Grabe ka naman sa hindi. Ang sa akin lang, baka kasi hindi mo mapanindigan yung pagiging leader mo sa group natin. Ang tanong, ako ba? Nagkababaya? Di ba hindi? Nakita mo naman siguro nung nakaraan na magkagrupo tayo. Sobrang hands-on ko dahil gusto ko maayos ang output natin at saka pasado tayong lahat. O sige na, sige na. Ang dami mong satsat. Mia, ikaw ang bahala sa first part ng chapter 4 ah. Kuhanin mo na important topics tapos ako naman ang bahala sa ibang part ng chapter 5. Okay po, sir. Leader. Kita-kits na lang ah. Ay, grabe naman talaga ang universe. Sa dinami-dami ng makakapartner ko sa project sa science. Talaga ba si Gerald ulit? Ha? Ano bang meron sa Gerald na yan? Uy, Mia! Ikaw ulit! Oo nga eh. Ikaw na naman. Ano? Saan mo gustong gumawa ng project natin?
Sa bahay nyo o sa bahay namin? Eh, hindi ba pwedeng bukod na lang tayo ng paggawa? Kaya naman natin yun eh, kahit hindi tayo magkasama. O kung gusto mo, ako na lang gumawa. Kaya ko naman yun eh. Ganito, bibigay ko na lang agad ang script sa'yo para maaral mo. Hindi. Lalong hindi naman ako okay sa akin yun, no? Magmumukha naman akong walang ambag sa project natin. Ayos lang. Ayos lang sa akin. Ayoko naman na mahirapan ka. Ha? Ang sabi mo? Wala. Sabi ko, kaya natin yun parehas. Eh, kaya nga. Teka, akin na lang number mo. Ibigay mo sa akin para ma-text kita kapag may kailangan pang ayusin sa project. Eh, pwede namang dito na lang natin pag-usapan yan sa school, ah. Malay mo, may additional details akong kailangan kapag sa bahay gumagawa. Siyempre, kailangan ko ng suggestion mo. Kaya kailangan ko ng number mo para ma-text kita. Okay. O, ito. Kopyahin mo na lang. Sige, thank you Mia. Text na lang. Brigada Love Line, sa pagkakakilala ko kasi kay Gerald, siya yung tipo ng estudyante na happy-go-lucky. Basta puro biro at pang-asar ang ginagawa niya. Kaya sa tuwing nagiging kagrupo ko siya, nag-aalala ako kung matatapos ba namin yung project. Pero ang totoo, hindi ko akalain na may pagkaresponsable naman pala siya at matalino ha. May pagkakataon pa nga na siya lang ang gumawa ng project namin. Kaya doon ko nasabi na maswerte ako na siya palagi ang kagrupo ko. Sa kabilang banda naman, nasanay na rin ako sa pang-aasar niya palagi sa akin. Pero aaminin ko, gwapo siya kaya nga maraming nagkaka-crush sa kanya. Kasama na roon ang mga kaibigan ko. Sa paglipas ng mga buwan, hindi ko na malayan na palagi na kaming magka-text ni Gerald. Nung una, puro lang naman tungkol sa group project. Pero habang tumatagal, parang kinikilala na namin ang isa't isa. Teka, ano pa nga bang mga kailangan kong tapusin dito sa project namin ni Gerald? Siguro naman, okay na to. Matutulog muna ako. Ano ba yan? Sino ba tong text ng text? Matutulog na yung tao. Crushy ko? Crushy ko? Sino to? Wala naman nakasave dito sa cellphone ko na crushy ko. May nangyalam ba ng cellphone ko? Eh, sino ba to? Nag-text na naman. Teka, si Gerald to ah. Paano crushy ko? Yung pangalan niya dito sa cellphone ko, Gerald lang naman na nakapangalan sa kanya dito ah. At saka, hindi ko naman crush si Gerald. Ano ba sabi niya? Hi Mia, kumusta ka? Tapos mo na ba yung project natin? Si Gerald nga to ah. Bakit crushy ko? Naku, kung sino mang nagpalit niyan, lagot siya sa akin. Nice one, Mia. The best ka talaga ka-group sa mga project. Sus, nambola ka pa. Ikaw nga tong ang galing-galing eh. Alam ko na yan, kahit di mo nasabihin sa akin. Ay, bakit parang biglang ang hangin? Ito naman, joke lang. Pero totoo, ang galing mo talaga sa mga project na ginagawa natin. Sana sa sunod, magka-group ulit tayo. Sige, kita-kits na lang. Gerald, teka lang, may itatanong lang ako sa'yo. Ano yun? Hindi ko alam kung dapat ko bang itanong sa'yo pero ikaw ba yung nagpalit ng pangalan mo dito sa phone book ng cellphone ko? Bakit? Ano bang pangalan ko dyan? Gerald! Ano na ngayon? Yan no, crushy ko, bakit ganyan? Aba, ewan ko sa'yo. Ikaw crush mo pala ako Excuse me, hindi no. Hindi ko nga alam kung bakit ganyan ang pangalan mo sa cellphone ko. Okay, sige. Actually, ako yung nagpalit. Eh bakit mo pinalitan? At saka, bakit ganyan? Kasi, crush kita. Ano? Crush kita, Mia. Simula nung palagi tayong magkagrupo. Hindi ko na napigilan yung nararamdaman ko para sa'yo. Pero, bakit ako? Hindi ko alam.
Ganda mo kaya. Ang bait pa. Matalino pa. Pero crush ka ng mga kaibigan ko, ay baka magalit sila sa akin. Anong gagawin ko? Ikaw nga yung crush ko eh. Crush ko si Mia! Teka, huwag ka nga maingay. Basta Mia, crush kita at masaya ako. Kaya, crush kita at masaya ako pag kasama kita. Baka naman sakaling ito'y oras natin. Brigada Love Lines, bawal talaga akong mag-boyfriend noon. May pag-stricto kasi ang parents ko at saka na lang daw talaga ako pwedeng mag-boyfriend kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Eh ang layo ko pa nun eh. 3rd year high school pa lang ako noon. Hindi naman po sa pasaway ako pero pinayagan ko rin si Gerald noon na ligawan ako. Sabi niya kasi ay seryoso siya. Tsaka ang sarap pala sa feeling na mayroon kang happy crush. Araw-araw sinanay ako ni Gerald sa mga love letter niya na talaga namang ang bawat salita galing sa puso. Umabot po ng 6 na buwan ang panliligaw niya sa akin at bago pa matapos ang 3rd year high school ay tuluyan ko na rin siyang sinagot. Naging mag-boyfriend at girlfriend kami nang kami lang dalawang nakakaalam. Lumipas po ang mga buwan at taon. Nakagraduate kami sa high school ni Gerald. Tumuntong kami ng college ng sabay pero magkaibang kurso. Focus lang kami talaga sa mga goals namin, Brigada Love Lines. Sa totoo lang, hindi ko rin akalain na magtatagal kami ng ganon. Hanggang sa dumating yung time na 3rd year college na ako. Noon din kasi dumating ang masasabi kong isa sa pinakamalaking pagsubok sa relasyon namin ni Gerald. Love, anong gusto mong kainin? Kahit ano na lang, love. Teka, may sakit ka pa ba? Bakit parang matamlay ka? Wala, may iniisip lang. Ano yun? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Ano ba yun sabi? Love, may OJT opportunity kasi ako sa Amerika. Tapos? Nag-go ako kahit na hindi pa ako nagpapaalam sa'yo. Bakit nga ba ngayon mo lang sinasabi? Sorry, nakalimutan ko kasi sa sobrang busy. Pero, yun na nga, may opportunity ako doon. Para siyang totoong trabaho na. Bukod sa OJT, may kita pa ako. Siguro na-overwhelmed ako kaya nag-go na ako kaagad. Gaano ka katagal doon? 1 year. 1 taon? Hindi ba masyadong matagal? Matagal. Kaya mo ba ng LDR tayo? Di ko rin alam eh. Kakayanin syempre. Para naman to sa ating dalawa eh. Ano pa bang magagawa ko? Nakapag-desisyon ka na naman na. Teka, galit ka ba? Hindi naman. Alam mo naman na palagi lang ako nakasuporta sa'yo. At saka kung saan ka masaya, doon din ako. Sure ka ba talaga okay lang sa'yo na magkakalayo tayo? Love, alam kong pangarap mo yan. Bakit naman kita pipigilan at hadlangan sa mga pangarap mo? Ang kailangan natin gawin ngayon, tatagan natin yung mga sarili natin. Thank you, love ah. Huwag ka mag-alala. Gagalingan ko dun at bukod sa sarili ko, gagawin ko yun para sa'yo. Brigada Love Lines, natuloy ako noon sa OJT ko sa Amerika. Naroon yung maraming sakripisyo. Pero sinulit ko talaga yung pagkakataon na naroon ako at may chance na makapagtrabaho at kumita ng pera. Umaabot po ng 80 oras ang itinatrabaho ko sa loob ng 1 linggo. Sobrang magkataliwas ang oras namin ni Gerald. Kaya naman may mga araw na hindi kami nagkakausap. Pero
Wala man lang sa isip ko noon ang bumitaw pa sa relasyon namin. Dahil lagi kong iniisip na nandyan si Gerald. Naghihintay siya sa akin. At saka yung 1 taon, mabilis lang yun. Hello, love. Ano? Pagod ka ba sa trabaho? Sobra, love. Hayaan mo, love. Konting tiis pa, matatapos ka rin dyan. Miss na kita, love. Kung alam mo lang, love, mas miss na miss kita. Hindi na nga ako makapaghintay na bumalik ka eh. Buti na lang. Nandyan ka, love. Kahit pa paano, nababawasan ang pagod ko. Pagbalik mo rito, sa ba gusto pumunta? Galaga tayo. Ay, sige, love. O siya, love. Mauna na ako. May tatapusin pa kasi ako sa school. Ingat ka palagi dyan, ha. Hintay kita rito. I love you. I love you too, love. Magawa, gagawin ang lahat. Mapasayo lang ang pag-ibig na alay sa'yo. Sa wakas, natapos rin ang 1-year OJT ko sa Amerika noon at nakabalik ako ng Pilipinas. Hanggang sa nakapagtapos nga kami ng pag-aaral ni Gerald. Nagpatuloy lang po ang aming mature relationship. Hanggang sa tuluyan ko na rin ipinaalam sa parents ko ang tungkol sa aming dalawa ni Gerald. Lumipas pa ang mga taon at tumutok muna kami ni Gerald sa iba pa naming mga pangarap. Ang makapag-give back sa family namin. Hanggang sa dumating ang taong 2025. At marami-rami na ring mga relatives namin ang nagtatanong kung kailan daw ba magpo-propose sa akin si Gerald. Siyempre hindi ko alam ang isasagot ko. Hanggang isang araw. Ano ba naman traffic yan? Hindi marunong makisama. Kanina pa tayo rito, oh. Love, kung lang mainit ang ulo. Kaka-birthday mo lang tapos ini-stress mo ang sarili mo. Alam mo naman 'di ba na talagang traffic dito sa Tagaytay? Eh baka kasi natin maabutan ng sunset. Anong meron sa sunset? Kailan ka pa nahilig sa sunset? Basta mamaya, malalaman mo rin. At saka, love, nagtataka nga pala ako. Bakit kailangang nakakuha tayo ng damit? Ano ba talaga meron? Basta, isipin mo lang na isa to sa mga araw na hindi mo makakalimutan. Ikaw may paganyan-ganyan ka na ha. Love! Ang ganda nga ng sunset. Paano mo nalaman tong lugar na to? Wala, nag-research lang. Ang ganda talaga ng mga bundok dito sa Batangas. Yes, love. Kasing ganda mo. Ay, sus! Love, Teka, anong meron? Bakit ka nakaluhod? Nagpo-propose ka ba? love, 2013 nang nasiguro ko sa sarili ko na crush kita. Na gusto kita. At hindi ko talaga akalain na aabot tayo rito. Aabot tayo sa pagkakataon na to na tatanungin kita. Love, Mia, 12 taon kitang minahal. Sa tahimik at unos, ikaw ang tahanan. Sa bawat hakbang ng ating panahon, ikaw ang sagot sa aking dasal at dahilan. Ngayon, sa harap ng pangarap at bukas, isinusuko ko ang habang buhay ko sa'yo. Mahal, sasama mo ba ako sa bawat umaga at dapit hapon? At maging asawa ko ngayon at magpakailanman? Love! Love naman pinapayak mo naman ako. Mia, ito yung unang araw na parehas tayong 27 years old.
magpakasal na tayo? Will you spend the rest of your life with me? Oo naman, love. Ang tagal ko rin kayang hinintay to. Mia, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Gerald. Oh, feels like the wind under my skin. Heaven's no farther. Oh, I've been released. God must be pleased to see us together on this journey, hand in hand. Here's my heart, I give it to you. Go where you will and you carry me to. Here's my heart, more than a kiss. Your love's the reason that my heart exists. I'll be beside you, and that's just a start. Here's my heart. Brigada Love Lines! Sa Batangas po nangyari ang proposal ni Gerald para sa akin. At nangyari iyon ang kamilang dalawa. Intimate lang. Feels like Tanging ang lumulubog na araw at ang bundok ng Batulaw ang saksi sa kung paano niya ako inaya ng pagpapakasal. Sa loob nga po ng 12 taon na magkarelasyon kami, so masasabi ko na napakaswerte ko dahil si Gerald ang pinili kong mahalin, ang high school classmate ko. Noong mga oras po na nagpo-propose sa akin si Gerald, parang walang slow-mo na nangyari kagaya sa mga palabas at pelikula. Sa halip, isang mabilisang flashback at fast forward. Here's my Naalala ko bigla ang lahat kung paano kami nagsimula. Ang mga inosenteng high school students na hindi alam kung paano magmahal. Yung dating immature na relasyon namin at kung paano namin yun na-overcome ni Gerald nang magkasama. heart. Hindi ko po makakalimutan ang isa sa mga linya niya nung time na nag-propose na siya sa akin. Sabi niya, Here's my mahal, ito yung unang araw na parehas tayong 27 years old. Magpakasal na tayo. Here's Brigada Love Lines! Ngayon pong 2026 din naming plano na magpakasal. love's the Babalitaan ko na lamang po kayo reason. kung kailan iyon. Masayang masaya po ako na naibahagi ko sa Brigada Love Lines at sa lahat ng inyong mga tagapakinig ang kwento namin ni Gerald. At sana po, na-inspire kayong lahat. Hanggang dito na lamang Brigada Love Lines. Brigada yours, Mia.